Sir Gusto ka na Mike. nangangalahati. Mary ko ano? Nahihilo ko pa nakasalamin ako. Nangangalahati. Dito ka nabilit na magmamadali tayo. May time limit dito, alam mo ba? Sino ba susunod? Ito na. Ay, ako na pala. Kaya nga eh. Nangangalahati pa lang tayo. Wala pa sa kala. Eto na pala pa sa kalahati. Wala pang nagbabasa. Eto na po. Ako, excited na po. Simulan na po natin ang basahan. Pero bago po yan, isa po muna, ano ba? Okay. Meron po muna akong paalala. Ang una po nating reading, ayan, ay mula po sa Kalahating Bahaghari. Swak na swak naman doon sa kinanta ni Mama, no? Babasahin po ito ng isang award-winning actress. Ito po ay ang ilang bahagi sa buhay ni Sally. Si Sally ay anak ng isang homophobic mother, kapatid ng isang trans woman, at ina ng isang gay teenager. Sally herself is a queer. Mga kaibigan, palakpakan po natin Miss Meryl Soriano. Si Joshua na mag-come out kay Sally. Sa kwarto niya ay pinaupo niya ito. Sa kanya sinabi sa boses na nagsisimulang ng pumiyok, "Mami, may pagtatapat ako." "Ano? Na gusto mong maging writer?" "Oho, pero hindi yun. I think I'm gay." Pinagmasdan ni Sally si Joshua, saka sinabi, sabay kibit baliktad, "Alam ko. O ano naman ngayon? Gay ang Lolo Jim at Lolo Dale mo. Trans ang Auntie Erich mo. Queer ako. At ngayon ay gay ka. Nagunaw ba ang mundo?" Sally never defined who she was. Basta she was. Tubig siyang sumusunod sa hubog at hugis ng kung sino man o anuman na makasex niya. Hindi pa niya alam ang tawag sa mga ito noon, pero years later, malalaman niyang bukod sa mga lesbian at straight, ay nagkarelasyon pala siya sa mga non-binary, asexual, trans men, gender fluid at lahat na yata ng klase. Sa pag-angkin sa ibang katawan, ay parang paulit-ulit niya ring inaangkin ang kanyang sariling katawan. Hindi niya ikinahiya ang kanyang vibrant desire for sex. People found love sa folds ng kanyang maluluwag na damit. Para sa kanya ay walang failed relationship. Nagtagal man ng ilang buwan o ilang taon, relationship pa rin yun. Nagmahalan pa rin kayo at gumawa ng magic. Walang requirement na magtagal. Wala ring great love para sa kanya. Lahat ay great love. Walang nakakalamang. Isang hapon, napanood nila sa TV ang isang feature tungkol sa Home for Golden Gays sa Pasay na itinatag ng movie reporter at city councilor na si Justo Justo. Karamihan ng mga nakatira doon ay matatandang gay na itinakwil ng mga pamilya nila dahil di na sila gaya noong kabataan nila na laging nakakapagbigay ng pera. Nang magsara ang Home for Golden Gays dahil sa pagkamatay ni Justo Justo noong 2012, ay kung saan-saan na napadpad ang mga dating nakatira doon. "How sad the way we treat our golden gays," sabi ni Sally. Umuulan noon at napatingin sa labas si Sally. Saka na niyaya si Joshua sa labas. Malumanay lang ang ulan. Tumingala si Sally at habang nakasahod ang mga kamay ay sinabi, "Ang ulang ito ay para sa mga bakla, para makapagbigay sa kanila ng katahimikan." Sa mga oras na yon, nakaramdam si Joshua ng pagmamahal at pagmamalaki sa ina. At mula noon din, para sa kanya, ang ulan ay laging nagdadala
ng katahimikan. Husay. Mahusay talaga yung Meryl. Diba? Reading na may bonggang acting. Iba talaga pag workshopper ni Sir Ricky. Thank you, Meryl. Maraming salamat. Lumalawak na at lumalalim ang husay pagdaan sa workshop. At ang susunod, eto na. Babasahin ko na. Dekada 70, panahon ng batas militar at si Oscar ang military man. Nagto-torture at nagre-rape ng mga estudyanteng aktivista. Galit sa bakla at tomboy. Aray! At para basahin ang ilang bahagi sa buhay ni Oscar, ang berdugo ng 70s, mga kaibigan, award-winning director, Direk Eric Mati. Kailangan daw idaan si Jim sa isang rigid training na parang sa military upang mabago ang kanyang pagkabakla. Kung hindi, baka wala ring mangyari. Sinimulan nila ang training isang buwan matapos i-anunsyo sa mga dyaryo at sa TV noong Setyembre na ipapailalim na sa martial law ang buong bansa. Hindi military takeover, paliwanag ni Oscar kina Luis. Civilian government pa rin. Pero kung siya ang masusunod, dapat nga military takeover na. Matigas ang ulo ng mga kababayan natin. Suntok ang kailangan, gaya nito. Saka sa sumuntok-suntok sa hangin. Oh, para na ba akong Muhammad Ali? Sa unang bahagi ng training, ay pinagsilbihan ni Jim si Oscar na parang isang senior officer upang baliin daw into obedience ang pagkatao niya. Isa pa, naniniwala si Oscar na may karapatan siya ngayon na pakialaman ang buhay ni Jim dahil kung hindi sa pamilya niya ay wala pa rin itong maririnig dahil sa kanilang donasyon dito na hearing aid. Nilinis ni Jim ang boots ni Oscar. Binitbit ang mga gamit nito. Pagkatapos noon, nagmarcha-marcha nito si Jim pabalik-balik sa buong kabahayan. Sa tuwing kikembot si Jim, ay binubulyawan nito. Walang baklang Marcelino. Straight shoulders, God damn it. Stop swaying, stupid. Oh, ba't ka umiiyak? Ha? Ang lalaki, di dapat malambot ang puso. Magsusuot ka na rin ba ng bestida gaya ng ibang mga lalaki dyan? Hindi naman ako babae. Sagot ni Jim. Ganun pala eh. Ba't malamya ka pa rin? You pig-headed, good-for-nothing asshole. Do 20 push-ups, goddammit. Tinatrato niya si Jim na parang isa sa mga aktivistang hinuhuli niya. Mga komunistang aktivista. Salot kayo sa lipunan. Maski nga nagsisimula pa lang malaman ni Jim noon ang kahulugan ng mga salitang aktivista at komunista. Isang araw ay dumating si Oscar na masama ang timpla. 4 na aktivistang nakakulong sa kampo ng nakatakas matapos ang magdamagang torture. Sina Oscar tuloy ang pinag-initan ng commanding officer nila. Ibinaling niya ang galit kay Jim sa kanilang training. Binibigwasan ito sa tiyan sa tuwing magkakamali ng sagot o ng ginagawa. At maski nagagawa ni Jim ng tama, ay nahahanapan pa rin niya ng mali. God damn it, are you stupid? Come on, you wanna hit me? Why don't you hit me, you stupid sissy? Maski si Luis ay napapatingin, nag-aalala dahil namimilipit na sa sakit si Jim. Kuya, tulong. Sinasabi ng mga mata nito. Pero walang magawa si Luis dahil ang sabi ni Oscar ay kailangan ang ganito kung gusto nilang magbago si Jim. Alam daw ni Oscar ang ginagawa nito. At maging si Marina, okay lang sa kanya. Nakatayo siyang tuwid ang mga balikat na parang hanger. Nagkamali ulit ng sagot si Jim.
Kumuha ng baso si Oscar, umihi dito, at saka inabot ang baso kay Jim. Inumin mo. Nagulat sila. Akala ba ni Oscar ay isang aktivistang preso ang nasa harap niya? Maski ano'y pwede naming gawin, sabi ni Oscar. Kami ang nasa kapangyarihan. Inumin mo. Di pa rin tumitinag si Jim. Lumapit si Oscar at ibinuhos ang baso ng ihi sa mukha ni Jim. Dito minag ang matigas na mukha ni Jim maski tumutulo dito ang ihi. Lumapit si Luis, hinila si Oscar at sinuntok ito sa dibdib. Nagulat si Oscar. Nawala ng balanse at napapaurong pero di natumba. Nagulat din si Marina. Nakita ni Jim ang nangyari. Tumalikod siya at pumunta sa kusina. Nagtaka sila kung anong ginagawa niya doon. Tinapunan ni Oscar na masamang tingin si Luis. Sa kasinigawan si Jim, "Magpakalalaki ka! Bumalik ka dito!" Nang lumitaw si Jim ay may hawak ng itak. Nagulat sina Luis at Marina. Bago nila ito napigilan ay dali-dali na nitong sinugod si Oscar. Buti nakailag si Oscar. Tumama ang itak sa tabi ng pinto kung saan gumawa ito ng malaking uka. Nagimbal silang lahat. Maski si Jim ay natakot, umiyak. Maski ang kapitbahay na si Aling Bebang ay napasilip din dahil sa narinig na ingay, karga-karga ang alagang pusang may iisang mata. Nakangisi lang si Oscar na tumalikod at umalis. Salamat po. Thank you very much, Direk Eric Mati. Kakatakot yung boses ni Direk. Husay, di ba? Husay. Grabe yun. Grabe ka, Direk.